Alam ko ang mga lihim na pag-aalinlangan na iyong dinaramdam sa iyong puso. Sa ating edad, kung kailan ang silakbo ng kabataan ay napalitan na ng mas malalim na pag-unawa, ang paghahanap muli ng koneksyon sa katawan ng ating kabiyak ay isang paglalakbay na sagrado at dapat pahalagahan. Maraming Ginoo ang lumalapit sa akin na may iisang hinaing. Doktor, bakit kahit anong pagsisikap ko, tila hindi pa rin siya lubusang makapag-relax at tumanggap? Ang kasagutan ay madalas na wala sa lakas o sa mga kakaibang tehnik, kundi na sa isang maliit na detalye na siyang pinakamahalagang pinto ng emosyon. Ito ay ang bahaging tinatawag nating labia minora. Ngayon, bilang isang doktor na katuwang mo, nais kong ibahagi sa iyo ang sikreto ng masiselang bahaging ito, na maihahalin tulad sa mga talulot ng bulaklak na marupok na nagtataglay ng mas maraming nerve endings kaysa sa alinmang bahagi ng katawan ng isang babae. Ang pag-unawa rito ay ang pag-unawa sa wika ng pag-ibig at pagpapahalaga. Alam mo ba sa medisina, ang labia minora ay hindi lamang isang bahagi ng anatomya. Ito ang sentro ng libu-libong sensory nerve endings na napakaselan na kahit isang banyayad na ihip ng hangin o mainit na hininga ay sapat na upang lumikha ng mga panghinginig na kumakalat sa buong katawan. Sa edad na middle age, kapag nagbabago na ang mga hormones, ang balat sa bahaging ito ay nagiging mas manipis, ngunit mas naghahangad ng kalinga higit kailanman. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga kalalakihan ay ang ituring itong isang hintuan lamang patungo sa dulo. Ngunit sa katotohanan, para sa mga kababaihan, ang pintong ito ang tunay na nagtatago ng pinakamalalim at pinakamasining na ligaya. Isipin mo, kapag hinawakan mo ang bahaging ito sa paraang nagmamadali o magaspang, ang katawan ng babae ay automatikong maglalabas ng depensa. Ang mga daluyan ng dugo ay hihigpit, lilitaw ang hapdi ng katuyuan, at ang pinto ng kanyang kaluluwa ay biglang magsasara. Ngunit kung lalapit ka ng may pasensya, sa pamamagitan ng mga haplos na kasing ingat ng pag-aalaga sa isang bagong sibol na halaman, mangyayari ang isang himala. Kapag ang bahaging ito ay naalo sa tamang paraan, ang dugo ay dadaloy ng mas malakas na nagiging sanhi upang ang mga tissue ay maging malambot at masigla. Ito ang sandali na ang kanyang katawan ay nagbibigay ng hudyat. Ako ay minamahal. Ako ay ligtas. At kapag nariyan ang pakiramdam ng seguridad, ang ligaya ay kusa ng aapaw na hindi kailangang pilitin. Ang unang sikreto na nais kong ibahagi ay ang hindi direktang pagdampi. Huwag kailanman direktang hawakan ang labia minora sa simula. Magsimula sa mga paligid nito gaya ng hita o sa ibabang bahagi ng puson upang ang init mula sa iyong mga kamay ay dahan-dahang kumalat. Ang mga babae ay nangangailangan ng oras upang pukawin ang kanilang mga sensory cells. Kapag napansin mong lumalalim na ang kanyang paghinga, iyon na ang oras upang lumapit pa ng bahagya. Gamitin ang iyong mga daliri na parang isang musikero na humahaplos sa mga kwerdas ng gitara. Sa halip na gumamit ng PW, gamitin ang iyong mga daliri na parang isang bihasang pianista na dahan-dahang humahaplos sa mga teklado. Sa halip na gumamit ng diin, gamitin ang iyong pakiramdam. Ang isang banayad na haplos na dumadaan sa gilid ng labia minora ng dahan-dahan at pantay ay lilihan ng isang kislap na dadaloy sa kanyang buong katawan. Mararamdaman mo ang pang-inginig mula sa kaibuturan kapag nagsimula ng uminit ang balat na ito. Ito ang koneksyong hinahanap nating lahat. Isang mahalagang paalala na laging binabanggit naming mga doktor. Ang pagiging mahalumigmig o moisture ang susi. Sa edad na ito, ang panunuyo ay kaaway ng emosyon. Huwag mag-atubiling gumamit ng mga produktong natural at banayad upang maging mas swab ang ugnayan. Kapag nawala ang hapdi at ang mananatili na lamang ay ang ginhawa, mas madaling bibitawan ng babae ang anumang alalahanin upang lasapin ang sandali. Marami sa aking mga pasyente ang nagbahagi na matapos nilang baguhin ang kanilang paraan, ang pagbaga sa pintuan ng labia minora sa halip na magmadali sa dulo, ay nakakita sila ng bagong aspeto ng kanilang asawa. Nakita nila ang katahimikan, ang mga luha ng kagalakan, at naramdaman ang mas matibay na ugnayan.
Dahil kapag pinapahalagahan mo ang bahaging ito ng kanyang katawan, nangangahulugan itong pinapahalagahan mo ang kanyang buong pagkatao, kasama ang lahat ng kanyang pagiging sensitibo at sining. Bakit ko tinatawag na pinto ang labia minora? Dahil sa medisina, ito ang hangganan ng panlabas na mundo at ng pinakapribadong bahagi ng isang babae. Kung ang pintong ito ay hindi bubuksan ng may kaamuan, ang lahat ng susunod na pagsisikap ay mawawala ng saysay. Maraming kalalakihan ang nakagawihan gumamit ng sobrang lakas o bilis dahil akala nila ay mas matinding ligaya ang hatid nito. Ngunit nakakalimutan nila na ang mga ugat sa bahaging ito ng isang babaeng nasa middle age ay para mga kwerdas ng violin na napakasilan. Kung hiilahin mo ang busog ng napakalakas, ang tunog ay magiging masakit. Ngunit ang mga banyayad at masining na pang-ininig ang siyang lilikha ng isang magandang himig. Subukan ang tinatawag na 5-second freeze technique. Habang dahan-dahan mong hinahaplos ang labia minora, biglang tumigil. Manatili sa pwesto, ngunit panatilihin ang init na iyong kamay o labi. Sa 5 segundong iyon, ang pananabik ng babae ay aabot sa rurok. Ang dugo na dumadaloy sa bahaging ito ay lilikha ng pakiramdam ng kasiglahan at paghahangad. Ang sadyang paghinto na ito ang sandali kung kailan mas ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang katawan. Sa edad na ito, ang sikolohiya ang bumubuo sa 80% ng pagnanasa. Kapag inaalagaan mo ang bahaging ito ng dahan-dahan, nagpapadala ka ng mensahe. Pinapahalagahan ko ang bawat pulgada ng iyong katawan. Hindi ako nagmamadali. Narito ako para sa'yo. Ang pasensyang ito ay naglalabas ng oxytocin, ang hormone ng kaligayahan at pagkakaisa. Kapag bumaha ang oxytocin, ang anumang panunuyo o mga hadlang ng isipan tungkol sa edad ay tuluyang mawawala. Nais kong maunawaan mo na ang labia minora ay hindi isang hiwalay na bahagi. Nakakonekta ito sa buong sistema ng damdamin ng isang babae. Habang hinahaplos mo ito mula ibaba pataas, ginagabayan mo ang agos ng enerhiya sa tamang direksyon. Pansinin ang pagbabago ng kulay ng balat. Kapag ito ay naging mas matingkad na rosas, iyon ang hudyat ng kahandaan at ng tiwalang ipinagkaloob sa iyo. May isang sikreto na madalas hindi napapansin, ang ugnayan ng init at hininga. Ang iyong mainit na hininga habang malapit sa bahagi ito, kahit hindi pa dumidikit, ay sapat na upang panginigin siya sa tuwa. Ang mga kababaihan sa ating edad ay madalas mawalan ng tiwala sa sarili dahil sa mga pagbabagong hatid ng panahon. Kapag naglaan ka ng oras upang alagaan ang pintong ito ng masusi, tinutulungan mo siyang muling mahalin ang kanyang sarili. Huwag maliitin ang maliliit na galaw. Ang isang banayad na halik o haplos ng dulo ng daliri sa gilid ng labia minora ay lilikha ng epektong aabot hanggang sa kanyang isipan. Ito ang sandali na ang koneksyon ng dalawang kaluluwa ay nagiging ganap. Hindi ka lamang gumagawa ng isang instinctual na kilos, kundi nagsasagawa ka ng isang ritual ng pag-ibig. Muli, binibigyang diin ko ang sining ng pagiging banayad. Minsan, ang pananatili mo sa bahaging ito ng mas matagal, ang pagtuklas sa bawat detalye ng may paggalang, ay magbibigay sa babae ng pakiramdam na siya ay lubos na nauunawaan. Ang pag-unawang iyon ang pinakamabisang lunas sa anumang lamat sa pagsasama ng mag-asawa. Tandaan, ang dulo ay maaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang paglalakbay ng pag-aaruga sa pinto ang lilikha ng mga alaala na hindi kailanman maglalaho. Kapag naging eksperto ka sa sining na ito, mapagtatanto mo na ang pag-ibig sa middle age ay hindi kumukupas, kundi nagiging mas malalim at mas matatag. Sa ating paghahanap ng pagkakaisa, madalas nating malimutan na ang panahon ay hindi lamang kumukuha ng kabataan, kundi nagbibigay din ng talas ng pakiramdam. Sa mga kababaihan, ang labia minora ang tagpuan ng pisikal na pagbabago at ng pangangailangang maunawaan. Kapag bumababa ang estrogen, ang balat dito ay nagiging mas manipis at ang dugo ay nangangailangan ng mas maraming oras upang dumaloy. Kaya naman, kung ituturing mo itong isang karera, mabibigo ka. Pero kung ituturing mo itong tila isang paghapon na may kasamang tsaa, kung saan ang bawat segundo ay mahalaga, maaabot mo ang kanyang puso. Ang isang teknik na nais kong tandaan ninyong mga Ginoo ay ang balanse ng diin at lawak ng haplos.
Huwag gumamit ng matutulis na dulo ng daliri o tumuon sa isang tuldok lamang ng matagal. Sa halip, gamitin ang malambot na bahagi ng iyong mga daliri o ang iyong palad upang magbigay ng mainit na yakap sa bahaging iyon. Kapag mas malawak ang haplos, mas tumataas ang pakiramdam ng seguridad na nag-uutos sa kanyang nervous system na mag-relax ng lubusan. Alam mo ba kung bakit ang pintong ito ay mabilis mag-react sa init? Dahil puno ito ng mga nerve endings na sadyang nakalaan para makaramdam ng temperatura at maliliit na panginginig. Ang iyong mainit na hininga o kahit ang paggamit ng mainit na tela bago magsimula ay mga susi na nagbubukas sa kahandaan ng kanyang katawan. Minsan ako nag-advise sa isang mag-asawang nasa edad 60 na nawala na ng koneksyon sa loob ng 5 taon. Sabi ng lalaki, pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Pinayuhan ko lang siya. Maglaan ng 15 minuto para lamang haplusin at alagaan ang bahagi ito ng iyong asawa nang walang ibang hinahangad. Ang resulta ay kamangha-mangha, ang pasensyang iyon ang tumulong sa asawang babae na maramdamang siya ay kaakit-akit pa rin. Ang tiwalang iyon ang nagpadaloy muli ng dugo sa kanyang maseselang bahagi na pumawi sa panunuyong matagal na niyang dinaramdam. Ang huling sikreto ay ang pakikinig. Ang labia minora ay hindi nakakapagsalita, ngunit may sarili itong wika. Kapag hinawakan mo ito at naramdaman mong tila nagsasara, umatras muna. Aluhin muna ang hita o puson upang mahanap niya ang kanyang balanse. Huwag piliting pumasok kung ang pinto ay hindi pa bukas. Pero kapag nakita mong ito ay naging masigla at tila nag-aanyaya, iyon ang kanyang paraan ng pagsasabing, "Handa na ako, ihatid mo ako." Sa medisina, tinatawag itong biofeedback. Ngunit mas gusto ko itong tawaging pag-iisang dibdib ng dalawang kaluluwa. Huwag kalimutan na aligayan ng isang babae ay hindi isang tuwid na daan patungo sa dulo, kundi isang paikot na daloy ng emosyon, tiwala at masusing pag-aalaga. Kapag pinahalagahan mo ang bawat detalye ng kanyang pagkababae, hindi mo lamang siya binibigyan ng pisikal na sarap, kundi bumubuo ka rin ng isang matibay na mug para sa inyong pagmamahalan sa gitna ng hamon ng panahon. Simulan mo ito ngayong gabi, hindi sa pamamagitan ng paghingi, kundi sa isang respetadong haplos sa sagradong pintong iyon. Malalaman mong ang kaligayahan ay minsan ay simple lamang, ang paghinto at pag-unawa sa pinakamaliliit na bahagi ng ating mahal sa buhay. Maglaan ng oras upang pakinggan at alagaan ang katawan ng iyong kabiyak, dahil ito ang pinakamagandang paraan upang panatilihing maningas ang apoy ng inyong pag-ibig.